Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon, bigyan ng reaksyon itong post ni Kipi Chu. Sabi niya, why is Rappler republishing an article from the 2015 archives that tries to paint the Iglesia ni Cristo in a negative light? What's the purpose? Does it seek to damage the credibility of the black voting powerful church in time for 2028? Ang arrogante naman ng Rappler to think it can ruin the Iglesia ni Cristo. Lol, laugh out loud. So ito, isinare ni Kipicho yung post ng Rappler 10 hours ago. Sabi niya, the head of the Iglesia ni Cristo decided to expel his own mother and brother from the powerful church after the two exposed a supposed death threat. The protest in 2015 and their aftermath tore open long whispered allegations about the influential Iglesia ni Cristo. Revisit this report below, which captured the turmoil and tested the foundations of one of the country's most powerful churches. So yan, may nalagay dito na article titled, Iglesia ni Cristo Head Expels Mother and Brother. Tinignan ko nga, sinerch ko sa Google, ito, na-publish July 23, 2015. Yan. So, ang tanong, o nga, anong purpose na i-republish ngayon? So, Kipicho nagdududa, baka preparasyon na ito ng 2028. So, ano sa tingin nyo? Kasi ilang taon na lang yan, no? Sandali na lang yan. Maraming kinakabahan sa Iglesia ni Cristo. Kasi once na, example sa laban ng presidente, sino kaya ang most likely among the presidentiables? Sino ang most likely na i-endorse ng Iglesia ni Cristo? So sabihin natin, wag mo na si BP Sara. Tatakbo si Mayor Leni Robredo. Hindi naman siya in-endorse last election 2022, kaya most likely wala rin. Speaker Martin Romualdez, palagay ko hindi. Dahil ayaw ng Iglesia ni Cristo yung impeachment na yan, tinuloy pa rin. Kaya yung halos 0% ang chances na i-endorse ng Iglesia ni Cristo si Speaker Martin Romualdez. Reza Ontiveros, wala rin. Sino pa? Rapi Tulfo, wala. Hindi ko masigurado kay Rapi Tulfo. Sino pa bang mga presidentiables? Wala na, ito man lang. Panglima, si BP Sara. So, Tulfo, Ontiveros, Romualdez, Leni Robredo, BP Sara. So, sa tingin ko lang itong apat, walang kapag-asa nga ma-endorse ng Iglesia. BP Sara. Kasi, ipinakita na ng sample lang yun, yung early this year ba, yung dambuhalang rally na ayaw ng Iglesia ni Cristo ang impeachment. Yun na yun. Preview na yun. Kaya, kung ano man ang purpose ng Rappler, sige lang, ituloy nyo, siraan nyo ang Iglesia ni Cristo kung kaya ninyo. Sabi nga, you cannot put a good man or woman down. In the same manner,
ang iglesia, more than 100 years na itong and to me, napatunayan nila ang kanilang pagkakaisa. Nakakaingit nga yung pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo. Walang religious organization na katulad nila. And yung contribution nila sa society, sa bansa, malaki kasi nga. Ako, marami akong kaibigan na members ng Iglesia ni Cristo. Halos lahat sila are law-abiding citizens. Tumutulong. Kaya, ito pa, yung kanilang, saludo ako, yung hindi sila natatakot dito sa, sa labanan sa komunista. Na-experience ko, 1987 or 88 ata, nasign ako sa isang liblib na barangay sa Davao de Oro na, basta Davao, yung Laak Municipality noon, San Vicente na ngayon. Nabalitaan, yung ibang mga denominasyon, tinatakot ng NPA, natatakot na. Ang Iglesia ni Cristo, hindi. Hindi siya takot sa NPA. Hindi kami susunod sa inyo, sabi ng ministro. Ang sundin namin ang Diyos, ang simbahan, kasi ang turo ng simbahan, huwag mag-cooperate sa mga NPA kasi komunista na yan, walang paniniwala sa Diyos eh. So, sabi ko, believe ako, basta Iglesia ni Cristo, matino. Hindi naman lahat, okay? Walang perfect na organization, but to me, salamat at meron tayong Iglesia ni Cristo na tumutulong sa ating bansa at napakadami nila. How many million? Pinakamababa, 3 to 5 million. Nako, ang laking lamang mo na yan. So, salamat sa suporta ng Iglesia ni Cristo sa ating bayan. Sana ipagpatuloy ninyo ang pagiging united. Nakakatuwa yung pagkakaisa na, which is true. Ganun nga, may verse sa Bible. Ang gusto ng Panginoon na we are united. Kasi ganun din ang Diyos at ang Panginoong Hesus, they are united, they are one. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee.